kailan ba dapat pumasok, attorney, yung legal na usapin pagdating po sa utang? Okay. When it comes sa pag-uutang, Cheryl, no, sa ating mga nakikinig, ang lagi nating abiso is gaano man ito kalaki o gaano man ito kaliit, mas mainam at mas mabuti na tayo ay may kasulatan. Bakit? No? Sapagkat tatandaan ho natin, no? Pag siguro explain natin ng konti ano bang ibig sabihin pagkontrata. Pag sinabi ho natin kontrata, halimbawa ito loan contract or loan agreement, no? Ito ay yung tinatawag nating pag-uusap ng dalawang tao na ito yung aming napag-agrihan. Papautangin kita ng 1,000 sa loob ng 2 buwan, babayaran mo ko na may interest, etc. Yan ay usapan na, yan ay kontrata. Meaning, yung sinasabi natin na pag ating nilalagay ito sa kasulatan, ito ay nagiging ebidensya lamang ng ating kontrata. Ang kontrata paunahin ay tinatawag na meeting of the minds, no? Ibig sabihin, dalawang tao, yung kanilang pag-iisip ay nagtugma doon sa kanilang gustong pag-agrihan. Ngayon, bakit ito pinapalagay natin sa kasulatan? Sapagkat gaya nga ng sabi ng ating Korte Suprema, ang tao ay likas na makakalimutin. In fact, Cheryl, no, nakasulat na nga, nakakalimutan pa rin. So, lalo na kung hindi. So, ang talagang rason bakit, ang pangunahing rason bakit nilalagay sa kasulatan ang pagkakautang is because para may ebidensya ng pag-uusap na ito. At dahil makakalimutin ng tao para maalala ng parehong partido na may utang ka, ganito yung usapan natin, ganito yung araw na dapat magbayad ka, at ganito yung interest na ating napag-agrihan kung mayroon man. So, yun ang purpose. No? So, kung kailan dapat pumasok, ako, kahit kailan, Cheryl, lahat ng klaseng pagkakautang, mas magandang nakasulat, no? Mas magandang napag-aagrihan natin to para sigurado na talagang may babalikan tayo. Kahit gaano man yan kaliit na halagang pinag-uusapan, mahalaga na may papel. Attorney Castillo, yung pong sulat kamay lang, na pareho kayong nakapirma, enough na po ba yun? Or kailangan pa yan inotaryo? Hindi naman kailangan. No? Yung pagnonotaryo ng kontrata ng pagkakautang is dagdag protection na lamang. Ginagawa nitong pampubliko ang inyong dokumento. Pero ang agreement sa inyong dalawa, no, dalawang partido na kayo ay nag-usap ng pagkakautang, bagamat ito ay nakasulat kamay lang, nakatype man ito at notaryo, o di naman actually, Cheryl, no, maybe we can discuss a little bit later. Sa panahon natin ngayon, kahit na ito ay nasa paraan ng ating mga cellphone at ng iba nating mga electronic means, considered na valid yan. So, nakasulat kamay. In fact, Cheryl, no, na walang rule yan kung saan man yan nakasulat. No? May mga pagkakautang na minsan nakasulat na sa tissue paper. So, yun, nangyayari talaga yun. Ito na, pruweba, nagmamadali tayo, ganyan. Minsan naman, kung saan papel lang, scratch paper, pero kahit saan, walang requirement na dapat ito ay nakatype o hindi naman pinagbabawal din na ito ay nakasulat kamay. At sapat na po ba yung naging pruweba yung or panghahawakan conversation through texts? Yes. Ito, sinend ko na sa'yo to. Di ba, usually yan, i-send yung copy. Kung kunwari, kasi ngayon, di ba, Attorney Paul, mga bank transfer na lang, di ba? I-send mo yung copy, i-acknowledge nung isa. Kahit yun, pag na-save nila yung conversation na yun, kung nagkataon na walang talagang yung umupo sila at nagsulat, yun pwede na rin pong pruweba yun. Yes, absolutely. Tama ka doon. Maganda na napag-usapan natin yung Cheryl. No? Sapagkat, ito, kamakailan lang. Siguro wala pang 2 buwan nang nakakaraan. No? May lumapit sa akin at nagtanong, ganito yung sitwasyon niya. Sabi niya, wala ho kasi kaming kontrata nung aking pinautang. Pero, meron ako mga screenshots, meron kaming mga messages, no? Na pinapadalhan ko siya ng pera, no? Bank transfer, online. Tapos, kinikilala niya naman ito. Ibig sabihin, ini-acknowledge niya. Sinasabi niya na salamat. Tapos may usapan sila doon na, yan, yung utang mo na yan, bayaran mo na lang sa ganitong panahon, etc. Doon dumating yung panahon ng para magbayad, no? Ayaw na bigla. Parang tinatanggi nung kanyang pinautang yung pagkakautang. At ang isang dahilan ng pagtanggi ay sinabi niya na wala naman tayong kontrata o wala naman tayong usapan. Ngunit syempre, ang hindi niya naaalala, meron silang exchange, no? Sa kanilang cellphone. Meron silang mga messages, merong screenshot ng bank transfer, may mga bank statement din na pinadala at hindi talaga maipagkakaila na nagkaroon ng pagkakautang. So yes, going back doon sa tanong, no? Yes, sa panahon ng modern na kasi tayo ngayon, Cheryl, no? Hindi na lahat
Um, sabi nga nila, no, may narinig akong isang talk, sabi nila na yung pagsusulat kamay daw is slowly giving way, no, sa electronic means, no. So titignan natin. And sa panahon natin ngayon talagang kasama diyan yung mga exchange online, cellphone, mga modern ways, sapat ito bilang pruweba ng pagkakautang nyo at ng napag-agrihan ninyo sa isang tao. Siguro ang iaabita natin, Cheryl, no, madagdag ko lang on that topic, is that kung kayo po ay makikipag-agree sa isang tao sa pagkakautang sa pamamagitan ng cellphone, ng mga messages ninyo, siguraduhin ho ninyo na categorical yung pagkakasulat. Hindi yung lalagay ko na, pinadala ko na, 500 pesos, tapos na usapan. Pagka ganun kasi, klaro tapos na. So, titignan nyo, nagpadala ka ng 500, hindi naman nakalagay kung utang ba ito, o donasyon, o regalo mo, no? So, ang abiso natin sa ganyan, yes, pwedeng-pwede na sa cellphone, sa modern technology ang paraan ng pagdodokumenta ng pagkakautang. Pero gawin mo natin klaro at malinaw. At talagang ilagay natin doon, no, na utang ito at i-screenshot ninyo. Dahil hindi nyo masabi, baka i-delete ng kabila yung messages